Kamusta mga tol? Anthony Edwards ang first overall pick sa nakaraang NBA draft at ang leading scorer sa mga rookies ngayong season. Siya nga ba ang susunod na Dwayne Wade o double-edged na sword itong batang to? Yan ang i-breakdown natin ngayon, pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat. Kailan lang nakagawa ng 34 points itong si Edwards mga tol, pero check muna natin yung stats niya this season. Averages niya 15.8 points, 4.1 rebounds, 2.5 assists, 0.4 blocks, 0.9 steals, 38.1 sa field goal, 31.5 sa 3 points at 80% naman sa free throw. Sa limang laro sa Blazers, 34 points, 12 out of 24 pero negative 7 lang sa plus-minus, second lowest sa buong team. Isa pang laro sa Blazers, 21 points, 8 out of 18, minus 6 sa plus-minus, siya ang pinakambaba sa buong team. Pelicans, 27 points, 10 out of 22 at plus 11 sa plus-minus pero fourth lowest yan sa buong team. Hornets, 19 points, 8 out of 23 at 1 out of 10 lang sa 3 points pero minus 24 sa plus-minus at third lowest sa buong team. Sa Suns naman, 24 points, 8 out of 22 pero minus 15 sa plus-minus, lowest sa buong team. Anong ibig sabihin yan? Obviously, kayang umiscore itong si Edwards pero based sa mga percentages niya, hindi yan efficient at kadalasan isa siya sa pinakamababa ang plus-minus sa buong team. Ibig sabihin yan, habang nasa loob ng court itong si Edwards, mas lumalamang ang kalaban. Minus 7, minus 6, plus 11, minus 24 at minus 15. Isang beses lang sa 5 laro na mas lumamang ang Wolves habang nasa loob itong si Edwards. At yan ang isa sa mga reasons kung bakit nasa laylayan ng standings ang Wolves ngayon. Kulelat sila mga tol. Kada laro, 15.4 attempts itong si Edwards at 6 lang ang pumapasok dyan. 38% lang mga tol. Sobrang baba talaga niyan. Pang 388 siya sa 498 players na naglalaro sa NBA kung field goal percentage ang pag-uusapan. Imagine that. Padaliin natin mga tol ha. Kung meron 5 player, pang 4 lang siya sa field goal percentage. Maputla yung shooting, kagaya ni Edward. Shot niya, ayan, sobrang daming tinitira sa 3 points, diba? Kalat-kalat. 251 lahat yan. 79 lang yung pumasok for 31.5%. Napakarami ring tira sa midrange na puro X. Puro X eh. Naalala ko tuloy si Sunshine. Then karamihan shoot niya sa loob na. Etong si Edwards, 6'4 at 19 years old pa lang yan ha. Araw-arawin lang pagbabitamin J, aabot pa siguro ng mga 6'6 yan. Tikol is life. Simulan muna natin doon sa paborito niya mga tol, doon sa 3 points. Sa 5 games ni Edwards, 109 times siya tumira at 44 doon galing sa 3 points. Bali 40% na tinitira niya sa 3 points siya tumitira at karamihan doon galing sa mga isolation. Pero ang problema kasi dyan mga tol, sa 44 na tinira niya sa 3 points, 14 lang ang pumasok. 32% lang, around his average naman niya na 31.5%. Tulad yan, isolation, di ba? Ang ganda ng cut sa gitna. Pero nag-step back 3 na siya dyan, ayun, kanto. And pa, tingnan nyo isolation, di ba? Pero dahil alam ng Suns na most likely titira na niya yan eh. Tingnan nyo tuloy yung pwesto nila sa depensa. Si Bridges, nakasona na. Tapos yung mga kampi niya, hindi naman gumagalaw. Sige, tira mo na tol. Todas, mintis na naman. Minsan merong screen na mga ganyan, pinababa pa lang niya, nakaw, sinapian ni Manso. Manso for 3, kanto. Tapos, minsan siya lang yung nakakahawak eh. Binaba, iniskrinan, binato na, sablay. And pa oh, binaba na naman. Nag-isolation, tinira na kaagad, lolong katol. Tungkab. Medyo nakakainis para sa akin yung mga ganyan eh. Kasi, ikaw yung nagbaba, ikaw lang nakahawak ng bola, tapos tinira mo na, buhaya kang hayop ka eh. Pero syempre, nakakashoot naman. 32% nga, di ba? Binawaya na, pasok yan. Tingnan nyo to, oh. Pinabayaan na, hindi man lang challenge, di ba? Shoot naman. Isolation uli, sinapian naman ngayon ni Balbas. Binato na, pasok yan. Si Edwards pang 153 sa 3 points sa NBA. Katabi niya, si Westbrook na pang 152, 31.7%. At si Giannis Antetokounmpo pang 159, 29.9%. Then doon naman tayo sa mid-range. Sa 5 laro, 15 times siya tumira dyan. 3 lang ang pumasok mga tol. 20% lang yan. Mga open naman yung mga tira niya eh, kagaya niyan. That's a good shot, di ba? Sablay nga lang. Isolation naman, magandang stop and pop, kulang naman sa vitamins. Iniskrin naman dito, open na naman, di ba? Good shot talaga yan eh. Sobra lang talaga sa tikol, vitamin J pa more. Pero syempre, nakakashoot naman, 20% nga lang. Magaganda naman kasi yung mga tira niya eh. Tulad yan, kita naman yung ring, di ba? Open na talaga yan kung tutusin eh. Suwak! Ayan o, libre na naman, di ba? Sobra naman ngayon sa vitamins. Ang sabi niya, kapareho daw niya si Dwayne Wade mga tol. Pero kung gusto mong maging mala Dwayne Wade, dapat sobrang galing mo sa mid-range. Then dito naman yung pinaka-effective niya sa fast break. Sa 5 laro,
12 times siya naka-fast break mga tol. 11 dun yung pumasok. Isa lang yung hindi pumasok kasi natapik yung bola. Eto lesson mga tol ha. Iwasan nyo tong bine-baby yung bola. Marami ako nakikitang gumagawa nito eh. Tingnan nyo oh, nirakabay baby, di ba? Unang-una dapat siya dyan, no? Yung pwesto ng bola na yan sa baba, ang pinakamadali tapikan. So iwasan nyo yan. Kung ayaw nyo maagawan ng jowa, maagawan ng bola. Pero kapag nakabuelo na, tulad yan, siningit sa masikip, lay up, pasok. Tapos kahit nakababa na yung depensa, pwede pa rin. Tumake up dyan, sinawsaw pa muna, pasok yan. Ayan, naagaw niya, di ba? Dalawa bantay niyan. Sige, diretso mo na, tol. Tirahin mo na. Kabanda, pasok. Ayan pa, oh. Ang ganda ng uniform, mga tol, oh. Glow in the dark. Diretso mo na, tol. Pasok yan. Ayan, oh. Nakababa yung depensa, di ba? Biglang gumamit ng turbo. Sa kabila pa kinuha. Mandurukot ka, tol. So, kung makaka-pass break itong si Edwards, pwede mo na siguro ilista yan, eh. Most likely, pasok na yan. Tapos, dito naman nanggagaling yung bulk ng puntos niya sa mga drives to the basket. Sa 109 na tinira ni Edwards sa 5 laro, 31 doon galing sa mga drive. So, 28% ng mga tiro niya galing sa mga drive to the basket. At 16 doon sa 31, pumasok. 52%, magandang percentage yan. Maganda kasi talaga yung katawan mga tol eh. Athletic pa oh. So, kahit nabubunggo pa siya na ganyan, nasushoot pa rin niya eh. Mabilis pa, iniwan yung bantay, tumake-up, lilipad, takure! Ayun, sinapak tuloy ni Carmelo yung kakampi niya. Tingnan niyo mga sa mga tolo. Tang naka, lipad. Sa load pass ka na lang mamaya. Eto matindi oh. Uy, ang galing mag-dribble. Bumuelo. Sinabayan. Diyos ko, wag naman ganyan. Tol, napapahiya yung sumabay eh. Magaling talaga sumalaksak, di ba? Tingnan niyo yung take-off na yan, no? Wala na nagawa yung sumabay, oh. Napatitig na lang. Ay, hindi ko pala abot yan. Sige, dakdak mo na. Tapos maganda rin yung control niya sa bola. Ayan, no? Iniiwas si CP3. Dakdak na naman yan. Sa playmaking naman, medyo laylay mga tol. 2.5 assist per game lang. Yung mga kilalang may scorer mentality, di ba? Kagaya na Jordan, 5.3 assist per game yan sa buong karir niya. Kobe Bryant, 4.7 assist per game. Allen Iverson, 6.2 assist per game. Kevin Durant, 4.1 assist per game. James Harden, 6.5 assist per game. Steph Curry, 6.6 assist per game. Si Dwayne Wade, 5.4 assist per game. So to become a successful scorer, hindi pwedeng puro tira ka lang. Kailangan talaga marunong ka mamasa eh. Mga matitinding scores na yung mga binanggit ko ha. Pero ang taas ng assist average nila, di ba? Kasi kung puro ka lang tira, yung depensa, kukuyugin ka lang ng kukuyugin. Alam naman nilang hindi mo ipapasa, di ba? So bakit babantayan pa nila yung iba? E di ikaw na lang bantayan. Lalong-lalo na tong si Edwards, puro 3 points sa drives na ginagawa. So every time na aatake yan, kuyog na kagad yan. Kasi hindi naman niya ipapasa, di ba? So bubugbugin na siya sa loob. Sa madaling salita, meron kang kakampi at 5 kayo sa court, di ba? So kung pagtutulungan kang depensa, ipasa mo. Bunutin ko yung burnek mo eh. No, tatlo na yung tao niya, no? Sige, tira mo pa. Yan, todas. Simple lang naman ang buhay. Huwag mo masyadong pahirapin. Kakatapos lang pala ng laro nila sa Lakers, mga tol. 29 points si Edwards. 50% shooting. Mukhang maganda, di ba? Pero, minus 17 sa plus minus. Siya na naman yung pinakambaba, mga tol, oh. Kahit na siya pa yung top scorer nila. Kakaiba, di ba? So siya nga ba ang susunod na Dwayne Wade? Sa akin palagay, mayroong similarities ang laro nila ni Dwayne Wade. Pero, mas efficient dito si Dwayne Wade noong rookie season niya. Lalo na sa mid-range. Magaling sa mid-range si Dwayne Wade, di ba? At masyadong mababa naman ang shooting percentages ito ni Edwards para sa isang volume shooter. And this is one of the reasons why kadalasan, isa siya sa pinakamababa ang plus-minus sa buong team. Kadalasan kasi yung nangyayari, mag-isolation siya, nakatambay na lang yung iba sa labas, di ba nga, mababa yung percent niya eh. Tapos kulang talaga siya sa playmaking dahil siguro gusto talaga niya makiscore. Pero kung potential lang yung pag-uusapan, talagang mataas yung potential ng batang yan. At yun probably ang reason kung bakit siya ang number 1 overall pick nitong nakaraang draft. Andun kasi lahat yung tools eh. Bata, malakas ang katawan, explosive, athletic, mayroong tira sa labas although hindi ganun ka-consistent at nasa kanya yung physical attributes para maging isang lockdown defender. Pero kulang pa ngayon sa playmaking at inconsistent talaga yung scoring. So itong Wolves ngayon mga tol, nasa laylayan ng standings. Binibigyan talaga nila ng chance itong si Edwards na ma-develop. Kaya kahit mababa pa yung shooting niya, napakarami pa rin ang tinitira niya kada laro. At ito ang dahilan kaya sinasabi natin sa umpisa na double-edged sword tong batang to. Kaya niyang umiscore but very inefficient sa ngayon. So kaya pa ba nila mag-sacrifice ng maraming laro para mahasa pa ang batang ito? Mukhang yun naman ang plano nila kaya nasa laylayan sila ng standings ngayon.
Shoutout kay Jan Asti Suwansing, 2K Gaming YT, Miko Ochea, Joseph Bascuna, Igris Shadow, Rayjan Casas, Kofi Fermin, Bernard Benito, Nico Maxino, Berlin De Vera, Jan Romer Cabandi, Tolitz TV, Aljon Bugtong, Jeff and Rachel from Singapore, Gilbert Alijo, Raymar Panoga, Simon Luther, Celso Jaso, Michael D, Jomel Mendoza, King Ziin, Rinjay Jan Paul Cabalog, Makoy Ferguson, Francis Mark Alexort, Palmar Giam, Jeremiah Lucena, Rami Gavillanes, Daphne Torres, namimiss ka na ron ni Terry Sabino, huwag ka maniwala, binabola ka lang nun. Milo Ritual, Jeffrey Padernal, CJ Villarubia, Mel Berlin, Paolo Hugarap, Marley number 27, JM Peralta, Alex Abisores, Steve Briggs, Kierwer Ray Sardon, Nover Ablan, Team 14 na Home Credit, JP Dancer, Jmod Hingoyon, Jomar Nicoyco, Albert Alto, Berhel, Musika, Elian Sumagang, Jansid Golpe, Mackenzie, Rhea Fernandez at Jeffrey Perdizo, kay Mrs. Colleen at kay John Waferlo Binayaw. O ang baga, piso-piso pa ngayos tubig. O kaya kahit like lang, pwede na rin yun. O yan mga tol, kita-kits ulit tayo susunod na breakdown. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol.